So yo, what's up mga kabahay? This is the 25th day sa ating solar setup at merong nangyari, diretsahan na. Nalubat yung aking battery, 8 volts na lang yung natira at ito yung nangyari. So, meron akong LVD dito na 12.5 volts. Pag abot niya ng 12.5 volts, alam ko kasi may CCTV yan. Ano kung anong nangyari dito. So, yung LVD na 12.5 volts, na-reach na yung 12.5 volts na LVD. Ibig sabihin dahil meron akong AC input, automatic na yung grid. Ta-transfer siya sa grid gamit yung internal ATS. Tapos yung grid na magsusupply sa akin ng load. Ngayon, ang nangyari, habang naka-grid siya, yung supply niya, ay ewan ko kung ano nangyari. Ang 12.5 ko, unti-unting bumaba hanggang naging 8 volts. So, ibig sabihin, lagpas na siya sa cut-off voltage ng BMS na 10 volts. Kasi 10 volts yung kanyang cut-off voltage. Hanggang sumabot siya ng 8 volts. So, in short, nalubat yung aking battery. Ngayon, pagising ko sa umaga, meron siyang error 6 sa aking inverter. Ibig sabihin ng error 6 dito is, ito, kita nyo. Error 6, ayan. Check whether the low voltage protection value is too low. So, low nga naman talaga kasi low bat na siya. At least, matry ko lahat ng mga problema dito. No, sa aking, para marunong ako mag-troubleshoot kung ano man yung mga pangyayari. Ngayon, tinry kong i-off yung inverter. Ayaw niyang mag-off kasi kumukuha siya ng supply sa AC, sa ACE natin. Pero hindi na gumagana yung inverter. Wala na siyang supply na voltage or load. Kaya nag-trip to. So, ito yung kagandahan ng mayroong external ATS. Ito na yung best example na external ATS na kung merong mangyari sa system mo, meron ka pa ring supply na kuryente sa bahay mo kasi lumipat na yung load sa grid talaga. Ito hindi na dumadaan sa inverter. So, yan yung example ko. Ngayon, nag-trip na siya kasi wala na siyang supply na load. Lumipat na siya sa grid ko. Ayan, kukita nyo yan. Ngayon, ayaw pa rin ma-off na aking inverter kahit ilang beses ko siyang i-off dito. So, di ko naisip. So, in-off ko yung aking AC. Nung pag-off ko sa aking AC in, automatic namatay yung inverter kasi yun na lang yung supply na kinukunan niya. Ngayon, di ko naisip kahit i-charge man lang yung aking battery sa AC. Kasi pwede po siyang i-charge eh. Pwede pa siyang ma-set mo na mag-charge siya para aabot siya ng at least, I think, pwedeng i-full. Kung pwede lang, sana. Ngayon, dahil 8 volts na lang to, hindi na mag-on ang aking inverter. Buti na lang meron akong kaibigan, Sir Dave, pahiramin niya ako ng Life PO4 na charger para ma-charge ko to. At bubuksan ko din to, no? Kasi lalagyan ko din ng active balancer. Ngayon, kasi passive balancer lang ata yung meron nito, Gentay. Ngayon, ewan ko kung anong nangyari. So, comment down below. Pero at least, na-experience ko tong ganitong mga scenario bago ako mag-upgrade sa 48 volts, 6,000 kilowatts. Kasi mag-upgrade ako kasi ng 6,000 kilowatts soon. Ganun yung nangyari. So, comment down below kung anong yung nangyari. Bakit kumuha pa rin siya ng supply sa battery ko kahit naka-grid na siya, no? So, dinidrain niya aking battery. So, i-check ko ngayon yung wiring at i-update ko kayo soon pag na-fix ko na to. Kasi baka mayroong lost contact dito, no? So, ayun. This is Biyahe ni Rans. So, feel free to comment para malaman ko din kasi gusto ko ding malawakan pa yung kaalaman ko at hindi ko iti-take as bad comments yung mga i-comment nyo. Kasi gusto kong mayroon din ako malaman. Madagdagan pa yung kaalaman ko bago ako mag-upgrade sa 6,000 kilowatts. Kasi at least matry ko lahat ng mga problema dito, no, sa aking, para marunong ako mag-troubleshoot kung ano man yung mga pangyayari. So yun, this is Biyahe ni Rans. Comment down below for your suggestions. And see you for more solar updates. Update ko kayo pag na-on ko na to balik. Peace out.